Hello Gemini, what's you doing? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ngayon kung ano ang meron sa iyong kapalaran. Nawawalan ka ng pag-asa. Kahit may nakakaranas ngayon na mahirap ang sitwasyon, buhayin mong muli ang iyong lakas ng loob. Kahit nadidrain ka na, dagdagan mo pa ang iyong pananalig, Gemini. May kakayahan kang gawin kung ano ang nasa isip mo o ang mga gusto mo. At magpasalamat kung ano ang meron ka ngayon. Huwag kang mainip, lalong-lalo na yung mga nasa business. At huwag mong i-stack ang iyong sarili sa nasira mong karir. At magsimula ka mag-focus sa mga positive. Naaaksaya ang panahon, Gemini. Kung hindi mo alam may kakayahan ka, Gemini, iyan ang kailangan mong tuklasin. At pwede mong baguhin ang iyong plano, lalong-lalo na pagdating sa iyong financial plans. Tingnan mo ang kaya mong baguhin para magbago ang mga nangyayari o sitwasyon. At huwag mong hayaan na magkaroon ka ng anxiety dahil lamang sa problema sa pera. Baka kinakailangan mag-focus ka muna sa iyong sarili, sa iyong paggaling, lalong-lalo na kung ikaw ay nagiging emotional, sumisimbolo ng awakening, at bago ka magmahal ng ibang tao, unahin mo munang mahalin ang iyong sarili. O maaari yung iba sa inyo hindi ma-express kung ano talaga yung nararamdaman. Maaaring may nahihiya, maaaring natatakot sa mga sasabihin ng ibang tao. Natatakot ka marahil na i-express ang iyong emotions. If you are not ready to share your emotions, that's okay, Gemini. At sa mga nag-apply, matatanggap ang balita, ngunit hindi ang inaasahan mo. At hindi rin magandang timing para sa mga naglo-loan. Para naman sa may mga legal issue, magandang balita o magkakaroon ka ng solusyon sa mga pinoproblema mo, Gemini. At pag-aralan mo rin na i-release ang mga stress mo sa buhay. Lalong bumibigat ang iyong sitwasyon dahil sa iyong anxiety. At kung ikaw ay unhappy na sa iyong mga ginagawa, sa iyong trabaho, may kakayahan kang mag-iba ng karir, natatakot ka lang magsimula. At para sa mga magaganda naman ang income, Gemini, magsimula kang mag-ipon kahit pa konti-konti. At alagaan mo kung maganda ang posisyon mo sa trabaho. Kahit mahirap i-maintain, at huwag ka lagi mag-overthink kapag ikaw ay nawalan ng trabaho. Lagi mo yan iniisip. Kahit hindi ka nagiging paranoid, pwede mo naman ma-maintain ang iyong position. Ang laki ng takot mo dahil sa iyong financial security. At yung iba sa inyo dahil sa mga paghahangad sa mga material na bagay, nai-stress, nag-overthink, nagiging greedy. Nandito rin yung mga negative energy mo dahil sa mga past issue. Malaki ang epekto ng iyong stress sa iyong kalusugan. At kung dumedepende ka pa rin sa old emotional or psychological baggage mo, kailangan meron kang i-release sa mga nakakapagpabigat sa damdamin mo. Kailangan mo ng pakawalan. Tama sa iyo ng stress mo, nagiging constipated ka. Huwag mong pabayaan na mag-iba ang iyong ugali, Gemini, dahil lamang sa mga hinahangad, lalong-lalo na pagdating sa mga material na bagay. Sinasabi din dito, kailangan maintindihan mo ang iyong sarili. May mga major choices ka na nagiging dahilan ng mga drama sa buhay. At kung meron kang mabibigat na desisyon na gagawin sa buhay mo ngayon, huwag mo laging piliin ang madali. King of Cups at ang Demon. Mga challenges, kailangan mong kontrolin ang emotions mo at i-accept ang mga pagbabago. Gemini, remember to keep the balance in all areas of your life. Mag-focus ka sa iyong career. Pero syempre, kailangan pa rin maging balance. Lalong-lalo na pagdating sa iyong pinansyal. Kailangan mo rin magtiwala sa iyong nararamdaman.
sa iyong intuition. At kung meron kang pangarap na hindi natupad, magandang timing para buhayin mong muli para magkaroon ng katotohanan. Pwede mo muling simulan. Pwede mong ipagpatuloy ngayon. At huwag mong pabayaan na magkaroon ka ng mood swing dahil sa iyong insecurity. Sa mga kababaihan, ito yung menstrual cycle mo. At maging aware sa nagiging ugali, Gemini. Nine of Cups, yung iba sa inyo hindi nakokontento. Hindi ka nasisiyahan, hindi ka nagiging happy. Dahil sa mga disappointment sa buhay, nagiging mainitin ng ulo, nagiging arugante. At yung iba sa inyo, dahil sa stress, dinadaan na lang sa pagkain. Nadi-disappoint ka rin dahil sa mga financial opportunities. Sa mga problemang nararanasan, mag-shift ka. Mag-focus ka sa spiritual side. Dahil dyan, madidiscover mo yung kakaibang pakiramdam. Kailangan mo ng balance between material and spiritual. Nag-aaway-away, nagtatalo-talo dahil sa mga kasakiman. Nandito rin yung pagiging impractical. May nagagalit dahil sa dami ng responsibilidad. Pinagtatalunan ngayon ang katamaran ng isang tao. Nagkakaroon din ng kaguluhan sa inyong pamilya. Nandito rin yung hindi maganda ang naging resulta ng pakikipagsapalaran. Isa rin sa nagiging dahilan ng mga hindi pagkakaintindihan. May namang problema sa isang mature male o kumakatawan ito sa isang ama. Siya ay nagiging tamad, sugarol. At itong taong ito ay nao-obsess din sa mga material na bagay kaya nakakagawa ng hindi maganda. Walang pakialam ang taong ito sa mga nararamdaman. Unsupportive. Nagkakaroon din ng problema ang partner dahil sa mga pagseselos, nagiging possessive, manipulation, controlling masyado, maikli ang pasensya at irresponsable. He can be disloyal and cheater, kaya sa inyong pamilya may nahihirapan sa responsibilidad, nape-pressure, nawawalan ng gana. May mga opportunity dumarating, parang walang ganang tanggapin. Mag-expect ka na ng kaguluhan sa kasalukuyan, sa iyong relasyon, sa iyong pamilya, sa mga magkakaibigan. May aalis pero dala-dala pa rin ang sama ng loob. At merong naaabuso, nagiging abusado sa relasyon. Nine of Swords na reverse, magandang balita. Unti-unti na makaka-recover, magkakaroon ng improvement, magle-let go sa mga negative. Unti-unti nang natatanggap ang mga nangyayari sa buhay. O meron pa rin patuloy na nagigilty, nahihiya, nagsisisi, naaawa sa sarili. Unti-unti na rin makaka-recover sa mga malisyosong chismis, sa mga iskandal na nangyari, sa mga naramdamang kahihiyan. At kung pinagdududahan mo ang iyong person, maaaring magkaroon ng linaw. Mako-confirm. Magkakaroon ng kasagutan ang iyong mga nararamdaman. Yung iba sa inyo hindi maiintindihan ang nararamdaman. Page of Cups. Maaaring ikaw ay may natanggap na balita, may nanunuyo, may nagpo-propose, maaaring may nag-aalok o nag-aaya. At may maririnig ka pa rin mga chismis. Ten of Wands. Lumabas pa rin siya. Ito yung pagsuko sa dami ng mga responsibilidad, sa dami ng problema. Tulad na sinabi kanina, nawawala ng pag-asa. Yung iba gusto nang give up, nape-pressure sa dami ng responsibilidad dahil sa stress sa mga problema. Yung iba sa inyo nakakaramdam ng pagbabaliwala, kaya nai-stress, sumasama ang loob, kaya nagiging emotional. At para sa mga single, kung gusto mo magkaroon ng karelasyon, bigyan mo ng time. O manligaw. Page of Pentacles na reverse. Yung iba sa inyo, ikaw lang ang nagmamahal, Gemini. Kaya binabaliwala ka. Kung merong good news, may bad news din. May mga dumating na mga opportunities. Pero dahil nakaramdam ng katamaran, ito ay napalampas. Maaaring nagsisisi na yung abusado sa relasyon. Ingat sa mga taong disloyal, sa mga unfaithful, sa mga immature. Knight of Cups, emotional pa rin at nagiging sensitive. Happy ending naman,
Ten of Cups ay lumabas. Upright na. Kasama sa proseso ang mga problema, Gemini. Dadaan lamang sa mga pagsubok ang relasyon. Relasyon mo sa pamilya, relasyon mo sa iyong person, relasyon mo sa iyong kaibigan. Kaya huwag mag-alala, okay? At ito ang iyong near future. Sinasabi dito na kailangan mo talagang magtiyaga. Huwag kang patatalo sa iyong katamaran na nararamdaman. Mag-focus ka sa mga nangyayari. Huwag baliwalain. Try to set your goals. Para huwag kang makaramdam ng pagsuko, kailangan magkaroon ka ng priorities. Yung iba sa inyo, kailangan mag-ambisyon ng mag-ambisyon. Pero siyempre, tulad ng sinabi kanina, kailangan balance. Kailangan ng respeto. Kailangan mo ng confidence. Kailangan mong mag-effort sa iyong person, sa iyong hanap buhay, sa gusto mo mangyari sa iyong karir. Sa mga maiinip sa karir, kailangan mo magkaroon ng inspirasyon. Bigyan mo ng chance, tanggapin mo ang mga offer, ang mga opportunity, at be generous, Gemini. Full na reverse. Sinasuggest nito na kailangan mo mag-focus sa plano. Huwag masyadong magmadali at isipin ang kahihinatnan. Kailangan mo ng motivations. Kailangan mo ng guidance. Pero nandito ang Queen of Cups, maaaring siya ang magpalakas ng iyong loob. At i-embrace mo ang kagandahan ng iyong relasyon. Papaalaala siya na maging totoo ka sa iyong nararamdaman. Kakakuha ka ng suporta sa kaibigan, sa family member, o sa iyong partner. At para sa mga single, makakakilala ka ng good listener. At nire-remind din niya sa iyo na mag-focus ka sa nararamdaman ng mga kasamahan mo. Four of Cups na reverse. Buti naman siya ay reverse. Ibig sabihin niya, take action. Ilet go na ang mga pinagsisisihan. Mailelet go mo yung mga taong hindi maganda ang idudulot sa iyo. Mailelet go mo yung mga pakiramdam na naaawa ka sa sarili mo. Magiging active kang muli sa mga nangyayari. Mag-heal kung nakaranas ng mga trauma, bad breakup. Mararamdaman mo ang clarity. Five of Swords. Maging maingat pa rin, Gemini. Lalong-lalo na sa mga taong gustong sumabotahe sa iyo. Makakaramdam ng pagsuko ang mga taong hindi maganda ang intensyon sa iyo. Dahil hindi ka nila nakikitang bumabagsak. Hindi ka napapasuko. Lalo na sa mga taong bully, mapang-abuso. Pagdating naman sa iyong career, mag-expect ka na nandiyan ang stress, tension, hindi magkakaintindihan kaya magtatalo-talo. Maaring ikaw ay makaramdam ng pagkatalo. Siyang dahilan kung bakit magbabago ng career. Tandaan mo, Gemini, huwag kang paaapi. Pero ipagpatuloy mo pa rin ang pagiging kalmado. I-make sure mo yung mga gagawin mong action ay tama. Pero huwag mong pababayaan na magiging biktima ka. Maging maingat din sa pagkakatiwalaan, lalong-lalo na pagdating sa pera. Sa iyong kalusugan, nandiyan pa rin yung challenges. Dahil sa iyong stress at anxiety. At umiwas sa mga inuming alcohol, Gemini. Lalo na sa mga inuming ipinagbabawal o paggamit ng mga ipinagbabawal. The World. Okay. Ito ang nakuha mo dahil ito ang ibinigay ng angels mo para sa iyo. Congratulate ka dahil ready kang mag-let go, mag-move on. At sumisimbolo din ito sa pagkakaroon ng bagong bahay, Gemini. At pagtanggap ng award dahil sa iyong talento, ito yung complete clarity, napakaganda, at sa pagkakaroon ng freedom. Your commitment is being tested sa mga challenges mong nararanasan. Pagsubok lamang o tinetesting ka ng universe. At dahil dyan walang imposible. Kung naniniwala kang kaya mo, kaya mo. Naniniwala ka rin ba na matutupad pa ang mga pinapangarap mo o pasikreto ka nang nag-give up? Tinatanong ka niya. Kaya naman ipinapakita niya sa iyo, what you believe to be true is true for you. At kung meron kang katanungan sa kasalukuyan, ang sagot ay yes, but not yet.
Nasa kalagitnaan ka na ng iyong goal at sinasabi rin niya kailangan mo pa ng effort tulad ng mga nasabi kanina, Gemini. Kaya naman huwag kang sumuko sa dami ng responsibilidad. At additional meaning niya, sometimes we just need to realize how much we want something. Dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Sa palagay mo, ito ang mensahe para sa iyo, i-claim mo ito, Gemini. Ito ang kanyang unang mensahe. Kasunod, at ito ang iyong naging pagbasa ngayon, Gemini. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits pong muli. Number 1 dash po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye!